Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, masyado nang nagamit, no? Masyado nang naging propaganda itong tinatawag na butot balat. Na ito si Digong. Kasi nga ho, ito si Elizabeth Zimmerman, yung dati niya hong asawa, dumalaw ho dyan sa Dahig. Dinalaw ho si dating President Rodrigo Roa Duterte. Ang dati ho nating presidente. Sa kasamaang palad. Ay sabi ko nga, kailan ba huling nakita ni Elizabeth Zimmerman si Digong? Bakit gulat na gulat ganun ang itsura? Kasi, bago naman siya dumalaw dyan, pumapasok si Pulong. Pumapasok din si BP Inday Sara Duterte. Dumadalaw din si Kitty Duterte. Wala namang ganitong pahayag na butot balat. Bukod tanging si Elizabeth Zimmerman lang nagsabing butot balat. Ngayon, ginamit na ito ng iba't ibang grupo ni Digong, mga kaalyado niya, para makakuha na naman ng simpatya sa taong bayan. In-exage pa, mamamatay-matay daw, ganun ganyan. Baka may mangyari, lagot na naman daw si PBBM. O ngayon, ito si Bongo, dahil mo sinasabi, Bongo, di ko pa naman nadadalaw si Digong doon sa Dahig. Di ko pa naman nagpupunta doon. Pakinggan nyo, ha? Lulungkot. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Wala na yung laman. Wala na yung laman. Ano nagsasabi nito? Sabi mo na rin. Ano to? Joke ba to? Anong nawala na yung laman? Bang minama sa idol ni Kitty, nawala na raw yung laman. Lamputik. Mga kababayan, si Digong umaatin ho ng ma-issue rally. Bago inaresto ni General Torres sa Villamor Air Base, dumating, galing Hong Kong, nung nangangampanyang PDP, di ba nagmumura pa yan doon, pati yung ICC minumura. Pahita talaga si Digong eh. Ay, ano bang gusto nyong taba? 8 years old gusto nyong mataba? Mayroon ba noon? Nagamit na naman itong propagandang butot balat na ito. Sabi ko nga, ano ba ang gusto nyo? Na makita si Digong doon sa kwarto, doon sa detention center niya. Mamili kayo. Letter A, butot balat. Letter B, kalansayat balat. Or letter C, puro kalansay. Ano gusto nyo makita? Ha? Ano gusto nyo? Buti nga yan, may butot balat pa. Buti may balat pa. Yung mga biktima sa war on drugs, extrajudicial killing, puro buto na lang. Wala nang balat. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano mo? Huling habilin. Tapos sa mga susunod na araw na naman, pag dinalaw niyo si Digong, sasabihin niya may habilin na naman si Digong. So, hindi na naman, huli na naman yon. Pag sinabing huling habilin, Senator Bongo, wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Bayo. Gamit na Grabe, gamit na gamit si Digong, no? Pigang-piga, ano? Pigang-piga si Digong talaga. Talagang, kita mo si Diwata. Sorry po. Si Salpanelo. Ang gusto niya, patakbuhin pa ng Vice President si Digong sa 2028. No. O kaya Presidente, pwede. Kasi, umagwat ng isa eh. Parang kay Trump din, di ba? Isipin mo, kung talagang kaibigan, mahal talaga ni Salpanelo si Digong. O, joke pa bang tumakbong mayor yan tsaka presidente? Tanda na. Di ba dapat kung mahal mo ang tao,
Huwag ka na tumakbo. Tatay Digong, tanda ka na, pahinga ka na. Kung may napatunayan ka na, patunayan mo na. Enjoy mo na lang yung natitirang buhay mo, pati sa mga apo mo. Di ba dapat ganun, ano? Kasi nga alam nila, kapag ito nanalo pa, mabibigyan pa sila ng mga posisyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Wala na naman tatanggap dito sa mga ito. Sila Salpanelo, sila Roque. Wala na naman tatanggap na yan para kuning gabinete. Wala na. At itong grupo ng mga DD-shit, sinasabi ko sa inyo, itong grupo nila, parang tulay ito na marami ng crack, marami ng bitak, marami ng sira. Si Digong na lang ang nagmimistulang pandikit dyan sa tulay na marami ng crack at bitak na yan. Kapag nawala na si Digong, baksak ang tulay na yan. Wala na yan. Talunan na yan. Wala na yan. Ako naniniwala, maraming gabinete si Digong sumusuporta sa kanya na siya lang ang gusto. Yung mga anak niya hindi naman gusto. Kaya lang naman may mga sumusuporta niya sa mga anak niya dahil lang din sa kanya. No. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po alagaan rin po natin. Tanda na po sa Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition na yun. Wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, nakiisa po ako, no? Doon sa resolution na ifa-file or joint resolution. Kung makapagsalita si Senador Bongo, parang di niya alam kung ba't nandun si parang hindi alam ng Senador Bongo kung bakit nandun si Digong, no? Senador Bongo, paano naman ho yung biktima ng war on drugs, extrajudicial killing? Paano naman yun?
Ngayon kung sasabihin nyo, matanda na kasi dyan, matanda na si Digong. Eh, ang problema, nangyari kasi itong war on drugs, extrajudicial killing. Matanda na rin si Digong. Matanda na rin siya. Ilang taon na ba siya na naging presidente? Oh. Di ba? Kailan lang naman nangyari itong war on drugs, extrajudicial killing? Nakakaisang presidente pa lang after niya eh. Di ba? Isa batas wala naman matanda, Senador Bongo. Paano naman yun? Yung war on drugs, extrajudicial killing, paano yung mga biktima doon? Namatay dahil sa programa niya. Paano yun? Buti nga ito, tumungtong pa ng 80. Yung mga kabataan, no? Sabi ko nga, paano kung merong isang bata doon na biktima na nag-iisang anak lang? Yun lang ang pwedeng maging tulay para maitawid niya sa kahirapan ng mga magulang niya. Siya ang magmimistulang breadwinner. Paano naman yun? Namatay dahil doon. Kasi wala na yung anak yung magulang. Paano yun? Pare-parehas lang tao yan eh. Nagkataon lang si Digong, bantog, sikat sa mga biktima. Paano yun? Hayaan na lang? Libre? Ganun na lang. Okay, ito mga kababayan, kung makapag-interview, kung makapagbigay sila ng pahayag, akala mo si Digong talaga, mamamatay na. Gamit na gamit yung butot balat, sinakyan ng mga kaalyado ni Digong. Lalo na to si Jokla. Si Jokla tuloy. Sorry po. Si Harry Roque. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.